Welcome back to Fundamentals of Database Systems. Once again, this is your instructor, Miss Marjorie May Bascones. And this is the third and last video tutorial that we will be having. Today, we're going to learn how to modify and delete a data in our database. But before we start, recall muna tayo. Okay, so meron na tayong list view. Anong laman ng list view? Data. Saan galing yung data? Sa database po. Specifically, sa ating tinawag na table, which is employee table. So, let's make that thing clear, okay? Okay. So, right now, I'm expecting na marunong na rin kayong mag-input ng data using the insert into statement. This one. Yan, insert into. And then, dapat, alam nyo na kung paano mag-connect ng localhost sa Visual Studio. At syempre, dapat alam nyo na rin kung paano mag-open ng SAM, Control Panel. Yan, kung ano yung mga pipindutin dyan, ha? Okay. Enough of recall. Proceed na tayo sa pag-update ng data. Una muna sa ating design, gumamit tayo ng isang button. Ayan. Resize and rename the button, yung text niya, rename muna. Pangalanan natin siyang update underscore btn. And then, yung text niya, gawin nating update. Ay, malalaki pala to. Update. Ayan. So, meron na tayong button for update. Double-click lang po iyan. And then, dito sa ating sub-procedure para sa update button, dyan na natin ilalagay yung ating mga codes. Napakasimple lang po niyan. Meron tayong save button, di ba? Ito po. Copy-paste lang natin yung try-catch statement. Copy-paste lang hanggang sa end try lang po ha. Hanggang sa end try. Yan. Copy-paste. At ang babaguhin natin dito is yung ating SQL command. Itong dim SQL as string. Anong gagamitin natin? Yung SQL command para naman sa pag-update ng data. Asan po natin kukunin yon? Kayo po, meron po kayo doon sa inyong module. Sa akin, at saka pinasa ko pala to sa inyo, itong syntax. Okay. Ganito yan. Meron tayong tatlong paraan para sa pag-update ng value ng syntax. Pero, pare-parehas ay gumagamit ng update set. Meron nga lang update set where like, at saka yung update set statement lang. Okay? Explain ko muna sa inyo. Makinig ng maigi ha. Itong update from set, ito yung update set where natin. Sa part ng update from, ibig sabihin yan, mag-a-update tayo ng ating table. At isa-set natin yung isang field na may ganitong value. So, mayroon siyang equals, ibig sabihin yan, equals, ito yung value niya. Okay? Ang laman ng value ng field name 2 is this one. And for non-numeric value, we're always using the single quotation. Pero hindi naman natin yun actually gagamitin kasi nga gumagamit tayo ng mga objects. Okay? And then this one is a where. Yung nasa where clause natin, ayan, yung sa part na to, ang nilalagay kadalasan natin dito is yung ating primary key. Kasi ito yung nag-a-identify
sa atin or sa mga value. Sa mga value ng bawat field na unique. Kaya nga po primary key. So, bali ito yung nagiging kaibahan nila sa iba pang mga fields. Okay? So, yan. Kapag ginamit natin itong update set where, ibig sabihin, nagsiset tayo ng value sa isang field, sa isa o dalawang field. Okay? And then, kung ano yung ginawa natin, halimbawa, sa field name ng name. Yan, yung name na field name. At saka, yung field name 1, anyway, mamaya, ito naman yung gagamitin natin eh. Yung field name 1 na may value na 1, yun lang yung magagamit niya. Sa madaling salita, yung update from set where, itong first syntax na to, ginagamit ito para mag-update ng isang row. Isang row ng data. So, pwede siyang maraming field, pwedeng isa lang. Pero isang row ng data yung kanyang ina-update. Okay? So, for specific, actually, for specific, for a specific purpose of updating. Now, this one, update from table, set, tapos meron pang where, and then, meron pang like. So, ibig sabihin yan, kung nabasa nyo yung inyong module, meron kayong iba't ibang mga matching operators dito. Ayan nga, yung gumagamit tayo ng, saan yung may like? Ito. Para sa wildcard searches. So, sana nabasa niyo yan, ha? Oh, anyway, etong like statement na to, ang magiging output nito is, halimbawa, lahat ng may DA. Halimbawa, ayan lagay natin dito, like, yung field name na may name na nagsisimula sa letter C. Ayan. Lahat ng field name na nagsisimula sa letter C, gusto nyong baguhin sa value na iyon. Okay? Kung ano yung value na kanyang ilalagay. Right? Ganun lang yan ha. Ibig sabihin, ito pwedeng pang maramihan. And this one, kaya careful, sa bagay, ito lang naman yung gagamitin natin. Pero once na pwede kasi kayong mag-update ng maramihan. Kung gusto nyo nga ng pangmaramihan, use this one, yung like statement. And then, ito naman, kapag ang ginamit nyo lang is update set, ibig sabihin yan, yung buong field name, yung inyong babaguhin. Right? Update from table name, set field name. Halimbawa, ang field name is name. Set name is equals to letter A. Lahat ng value na nandito sa name, lahat ng mga data na nandyan, kapag sinet mo yan as this one set field name is equals to A, lahat ng name niya magiging letter A. Ganun yung output niyan ha. And then, this one naman, halimbawa nilagay mo dyan like, field name, like name is equals to C. Ibig sabihin, yung may mga letters silang na nasa umpisa, using this one po just to make it clear, using this one, etong ganitong example. Halimbawa, C, wala na tong A, C tapos C tapos yung percent sign, ayan, kapag ginamit niya yan, ibig sabihin, ito kasi part na to, ibig sabihin, nasa-select mo lahat ng MID sa loob ng employee table na kung saan yung employee name niya is dapat nagsisimula sa letter DA. Yung output niyan, lahat ng Darlene, Daryl, lahat ng may DA na umpisa, yun yung ilalabas niya. Okay?
Next one naman, dito naman sa update, ibig sabihin naman nito kung ano yung matching doon sa field. Halimbawa nga po, letter C. Okay? O kaya CE. Hindi, C na lang. Kasi maraming C, So, lahat ng may letter C, using the update set where like statement, lahat ng may letter C is mababago yung value. So, ibig sabihin nga po, pang maramihan. Ito naman, for specific value lang ito. Para sa specific na value. Kung ano yung pinaka-specific na babaguhin nyo. So, use this one. And we're going to use this one naman. Okay? So, let's proceed. Yan, ito na, di ba? Kinopy-paste na natin to. Tama ba? Okay, nasa update button pa rin tayo. Lakihan ko na lang ito ha, para makita nyo. Okay? O, sana nakita nyo na ha. Again, hindi na insert into ha. Update. Nakalagay po dun sa ating syntax. Update. Update. Oops, wait lang class ha. Update from employee table pa rin. And this time, meron na tayong keyword na set. Set field name na name sa @name. And then, si ADDR is equals to @ADDR. Salary is equals to @salary. Sex is equals to napunta ko saan? @sex. Then, last, si bdate is equals to @bdate. @bdate. Tanggalin na natin itong close parenthesis tapos yung values. Oops, pero syempre iwan natin yung ayan. And ano pang kulang natin? Yung field name field where ito yung parang magiging basihan natin kung saang row natin siya i-edit. Ang gagamitin nga po natin is si SSN is equals to @SSN. Ngayon class, tama ba ako? Malaking letter ba yun? Asa na SSN? Tama, malalaking letter. Okay. So ngayon gagawa na tayo ng parameters. Dadagdagan po natin itong parameters natin para kay SSN naman. Kasi siya yung mag-hold ng value natin kapag na-save na siya. Bali, ang mangyayari dyan is, yun nga, update. Ano yun? SSN. And then, SSN textbox.text. Ito na lang natin siya ilagay sa unahan. Ayan. And then, dim ay, walang pinagbago dito. Baguhin lang natin yung message. The record was updated successfully. The record cannot be updated. Then, call the list view data. Okay. Meron ako ditong set ng data na dapat nating i-update. Okay. Bibigay ko to sa inyo. Isang example lang yung ibibigay ko sa inyo. The rest, kayo na yung mag-update nito. So, I will give you this one. Yung first, si SSN number 3 ang aking
Ala, kita nyo ba? Nga pala, no? Ulit. Ayan. Yung, anong value nito dati? Si number 3. So, ang dati niyang value is, anong nabago sa kanya? Yung salary. Ito. Ang binago ko dito is salary. Salary yung binago ko. Tapos, sa isa, kay forestry, 15 pa rin. Pero, ang nabago sa kanya is address. Tama ba ako? Nabago yung address niya. Ito naman yung nabago sa kanya. Tingnan natin, baka nabago din yung address ng iba. Celeste, same address, 66. Sino pa? 08, P.O. Box, C12. Ito rin. How about si Inamoran? P.O. Box. So, same. Ano ba yun? 13, AP. Same pa rin ba? Okay, same. So, ayan. Dito sa una, ako mag-i-example niyan ha. And then, yung activity nyo, kayo na dito sa susunod. Bibigyan ko ulit kayo ng screenshot nito. Okay? Screenshot din nito. So, ayan. So, run na natin siya, yung ating, ibalik ko lang. Nabalik na ba siya? Hindi. Ba naman yan? Yun. So, balik lang natin siya dito Class, hindi ko kayo inallowed na mag-edit ng data dito sa loob ng SAM. Madali lang mag-edit dito Yan lang, nakalagay lang dyan. Tapos, madali lang din mag-delete. Pero, syempre, hindi nyo naman kasi ibibigay ito sa inyong client. Hindi ito yung mismong ibibigay nyo sa client. Pwede lang siya makapag-access dito. Pero, hindi nyo ibibigay yung pinaka-structure ng inyong database. Parang kagaya lang yan sa Facebook diba? Hindi naman nakakapag-access tayo sa database. Pero, hindi natin hawak yung buong database ng Facebook. So, ganun din dapat pag nagke-create kayo ng project. Kayo lang dapat. Kung sino lang yung nag-create ng program, siya lang dapat yung nakakahawak ng database. Saan na tayo? Ira-run ko na pala ito. So, run ko na. Try na natin yung update. Ngayon, di ba nung nakaraang video is nagse-select lang tayo. Ayan. So, sino yung una nating i-update? Si number 3. And then, yung salary niya is gagawin nating 8,000. Class, pwede kayong mag-update ng maraming value. Halimbawa, papalitan nyo rin yung address, pwede yan. Pwede. Palitan nyo yung birth date, pwede rin yan. Pero syempre, hindi naman napapalitan yung birth date ng tao, di ba? Okay. And then, yung SSN, hindi niya papalitan kasi nga, ayan yung magkakaroon kayo ng conflict once na pinalitan nyo tong SSN. Kasi ito yung, ginawa nyong, ang tawag yan? Ito yung ginawa nyong basihan para sa pag-update ng data. Okay? So, let's click the update button. Dapat mababago yung value ni Celeste. Okay? Yung pang number 3, select ko siya, number 3, 7.5 to Alright, 7.5. Then, click update. Error. You have an error. Employee. Hala, nagkaroon ng error si ma'am.
update. Meron ba itong ano? Subukan ulit natin. Ayun, wala palang from. Mali, minigay ko na syntax sa inyo. Wala palang mga from ito. Anyway, baguhin ko na lang ha. Sa delete lang pala may from. Teka, sa module nyo kaya? Ano kaya nakasulat? Check ko sa module nyo. Update. Wala ngang from. Update set nga lang. Ito, update set. Pero walang from. Mali lang si ma'am. Sorry, class. Okay. Walang from. Update set where. So, ganyan. Baguhin ulit natin yung kanina. 800 lang ata yung nagawa ko doon. Ayun, 800 nga lang. So, gawin natin 8,000. Update. The record was updated successfully. Check natin. Ito yon. Walang quit. Update ulit. Ayan na, may quit na. So, tingnan natin sa database nyo kung talaga bang na-update siya. Number 3. Oops. Siyempre, refresh. Kasi 7.5 pa lang. Ayun. So, 8,000 na yung kanyang. Napakadaling mag-edit dito pagdating sa na mismong localhost. Pero, syempre, kailangan nyo pa rin i-practice na, yun nga, pag mag-create na kayo ng sarili nyo para sa inyong project. Okay? So, nakita nyo naman yung pagbabago ni SSN number 3. Okay? Salary. So, hanggang dyan lang yung update. Next naman, magdi-delete na tayo ng data. So, close na natin ito. Again, ituloy nyo po ito ha. Simula tayo kay 8. Tapos, 11, 12, 13, to 7. Naka-highlight naman dyan kung ano yung binago, yung may red. Okay. Sa delete na tayo. Sa delete statement, kuha lang ulit pala tayo ng button. Copy-paste ko na nga lang. Button 2. Pero this time yung text niya, delete. And then, pangalanan natin siya as delete. Del na lang, para mabilis. Delete BTN. Tapos, double click lang si delete and again, copy paste. Ito yung pinakamadaling part, yung delete. Copy paste. Ayan. At ang papalitan natin is ito lang po yung ating SQL command para tingnan natin kung ano yung kanyang syntax. Asa ng ating syntax? Ayun. So, ayan. Ganun, parehas lang din to ng explanation dito sa Meron kasi siyang tatlong klase ng pagdidelete ng data. Una, parang kagaya sa update, itong delete from table, ang specific na i-delete niya is yung isang row ng data. Ito, using the delete from where, like, ang madidelete niya dito is yung lahat ng kaparehas ng nandito sa statement niya. Okay, using yan na naman, update from, delete from table, ibig sabihin, yung buong data ng table lang ang madidelete.
Pero, hindi madidelete yung table name. Yung data lang po, ha? Using this, delete from table name. Pag ang ginamit natin is delete from where, ibig sabihin yung specific row of data lang ang ating madidelete. Ito naman, kung ano yung magmamatch dito sa ating like statement, sa ating like, ito yung statement na nandito, so yun yung mga madidelete. Okay? And ang gagamitin natin ngayon is this one, yung per row ng data. Ano pa? Question. Ma'am, pwede bang mabura yung isang isang value lang ng field? Halimbawa, ang buburahin mo lang is yung salary. Tatanggalin mo lang yan. Hindi po pwede yung ganon. Walang ganon sa database. Ang mangyayari doon, ang gagawin doon is, updating ang tawag doon. Buburahin lang yung lalagyan lang ng blanco. Tapos save. Pero, yung pag-delete ng data, hindi po siya pwede yung paisa-isang field. Kasi paisa-isang column pala, sorry. Hindi siya pwede paisa-isang column. Kasi ang pag-delete niya is per row. Field at saka column, iisa lang pala, Yan, nalilito na rin si ma'am. Kay class ha, yung field at saka column is iisa lang. Okay. And again, hindi siya pwedeng, ang delete statement, hindi siya pwedeng mag-delete ng isang data lang. Halimbawa, isang column lang ng data. Isang cell. Hindi siya pwede yung ganon. Okay? Nagdi-delete siya per row. Okay, so move on. I-adapt na natin dito. Ang gagamitin natin ay delete from, anong pangalan ng table natin? Employee, where, anong field name na gagamitin natin? Yung SSN lang po. SSN is equals to @SSN. And then, hindi na natin papakailaman yung iba, SSN lang yung tatawagin natin. Tama ba? Delete from table, employee, where, SSN. Lakyan ni ma'am para makita. Ayan. And then, the message will be, the record was deleted successfully. The record cannot be deleted. Okay. So, meron pa rin ako dyang mga data na dapat i-delete. Isa lang. Yung kay Ina Moran. Hala, paano yan? I-update nyo muna si Ina Moran bago nyo i-delete. Ayan. Okay. Ganito. Maglalagay ako dito ng kung ano pa yung mga i-delete nyo na mga rows of data. Hindi ko pala nailagay dito. You will be deleting 5. Meron tayong ewan ko lang kung nag-add kayo ng bago. Anyway. So, ayan. Si Ina Moran yung ating i-delete. So, run natin siya. Anong number si Ina Moran? 11. Okay, and then let's delete the data. Class, careful kayo kapag when you are using delete statement kasi once na ma-delete mo yan, hindi na po yan ma-retrieve. So, delete. The record was deleted successfully. Okay. So, wala na siyang number 11 na SSN. Okay, check natin dito sa ating localhost. Kung meron pa ba, wala na rin. Now, class, ngayon, napansin ko lang sa inyo, halimbawa kapag nagtatry kayo, tapos ang nilalagay nyo lang puro A, kung yun, QER, mga ganyan, mga basta type lang kayo. And then,
And then, ang gagawin nyo is, tawag nito, yung sa SSN nyo, dito nyo mismo binabago na lang, ano, yun yung ginagawa nyo, yung mga technique nyo. Kasi nga, using auto-incrementation, add, plus 1 lang siya ng plus 1. Therefore, kapag nabura na yung number 11, hindi na magagamit yung SSN number 11 ulit. Proceed lang siya sa number 16. And then, kung nabura nyo yung number 16, magpa-proceed pa rin siya sa number 17. I know, guys, you already experienced that one. Yan, kaya careful nga kayo sa pag-delete. Ngayon naman, ituturo ko pa sa inyo yung isa pang syntax. Pero hindi natin siya gagamitin dito sa ating sa ating tawag na ito, sa ating form. Dito ko siya ituturo sa inyo. Sa mismong database natin sa localhost. Kasi sa module nyo, since na hindi ko na tinuro sa inyo yung mga DDL, ito, yung iba't iba pang mga constraints, yan, yung pag-create ng, wala rin pala dito, hindi ko rin pala na-indicate sa inyo dito. Okay, anyway, wala, okay. So anyway, turo ko na lang din sa inyo. Ayan, halimbawang, ayan na, di ba? Meron kayong 1 to 15, tapos may nabura kayo. Ngayon, kung gusto nyo i-delete yung data na magba-back to 0 kayo, yung SSN nyo, gusto nyo maging 1 ulit, tapos i-delete nyo lahat ng data na yan, you have to use the truncate statement. Now, to use that truncate statement, ano yun? This one, ito. Sa baba na lang nito. Delete a data, deleting data, deleting data, and return it back to 0. Ayan. Ang gagamitin nga natin is syntax, truncate statement ang tawag dito. Truncate, pangalan ng table. Truncate table name. Ayan. So, ibig sabihin, mawawala yung data dyan. Sample sa inyo. Dito nyo itatype yan sa SQL. Tapos, hindi pwede dito. Sige, truncate. Truncate employee table. Then, click go. Oops, balik ko lang. Truncate employee. Click go. Do you really want to execute truncate employee? Okay. Ayan. So, pagdating natin dito, ito yung ating structure ng employee table. Nandiyan pa rin ang ating mga field names. Pero ang ating data, wala na. So, ayan. So, try ko mag-add ng data ha. Tignan natin kung babalik ba siya or kung magpo-proceed ba siya sa, 16. Okay. Add natin ulit itong si Cecilia Chapman. Saan na? F5. Cecilia. Copy paste.
Salary, 12,000. Sex, female. Birth date is, 1994. 1994. 1994 daw siya. Tapos, November 23. 23. Ayan. Gawin natin, save. So, as you can see, yung SSN niya is nag-back to 1. Kasi nga, nireturn niya sa 0 yung mga value ng ating employee table. So, check natin sa localhost kung 1 ba talaga ito. Refresh. Ayan. Naging 1 siya. So, that's it. So, this is our last video tutorial. Again, ang inyong activity is to update the employee table. Ayan na, yung naka-highlight. Ayan yung mga babaguhin nyo. Okay, ano ang kailangan nyong ipasa sa akin? Una, sana yung Visual Studio. Ito. Yung ano lang po ito ha, yung codes lang. Screenshot nyo. Oops. Alam niyo na kung paano gagawin ha. Iyan nyo lang. Tanggalin nyo lang doon sa tapos palakihan nyo. And then, screenshot yung code. Ayan. Screenshot nyo yung code. Yung codes nyo, ha? Screenshot nyo. Yung para sa update, halimbawa, asan yung update natin? Halimbawa, ayan. Screenshot nyo yung update. Tapos, screenshot nyo rin. Screenshot nyo yung update. Para sa update yan, ha? And then, screenshot nyo rin yung GUI nyo nang nakarun. Yan, yung ganyan. Gusto ko may makita ang laman dito. And then, gusto ko makita yung update, yung na-update nyo. Pero, dito rin, gusto ko rin makita yung mga yung laman ng inyong table na employee. Ito kasi sa akin, Cecilia Chapman na lang, yun, dapat yung updated nyo, pa rin? Ilan dapat? 13? 13 ba? Hanggang 13 lang, Pero, this time, dapat updated na si Celeste. Tong 6 na to. Pero yung isa kasi, yung umpisa kasi, ako na yung gumawa niyan. Pero dapat, sa employee table nyo, dapat updated din yan. Ayan. Tapos, nagets nyo ba? Sana nagets nyo, Again, yung ilalagay, i-screenshot nyo pagdating sa localhost is dapat yung updated na value ng inyong employee table. Okay? Ngayon, ilan yung na-update dyan? 1, 2, 3, 6. 6 yung na-update dyan, ha? And then, next one, sa delete, dapat wala na si Inamoran. Tapos, may idudugtong pa ako dito kung sino yung mga i-delete nyo. Wait nyo na lang sa Google Classroom yung other details. Okay? So, that's it for now. Hanggang dyan lang yung ating video tutorial. Ano na ulit tayo? Magkaklase na ulit tayo. Mag-Google Meet na ulit tayo. Okay? So, see you class. Bye-bye.